Buna tuturor! For today's video, mangunguha tayo ng wild strawberries. Kung napanood nyo last time or last month yung aking video, or last month, nagpunta kami ng asawa ko dun sa lupa nila. Tapos, sabi ko sa asawa ko, ang dami ko nakikitang wild strawberries. Kaya sabi ng asawa ko, pupunta daw kami mga bandang July. Para daw yung mga wild strawberries, mapupula na or marami ng bunga. Kaya ayan, nandito na kami sa lupa ng asawa ko at mangunguha kami ng mga wild strawberries. Ayang nakikita nyo, nasa daan pa lang kami niya. Wala pa kami doon sa mismong lupa niya or sa lupa nila. Napahinto talaga kami sa daan kasi sa daan pa lang sobrang dami ng wild strawberries na makikita mo. Kaya yan, huminto ka talaga kami ng asawa ko. Sabi ko dito muna tayo. Kaya nga, nalibang na kami dyan sa daan. Siguro halos mga 1 oras or 30 minutes din kaming nangunguha dyan sa daan. Masaya naman kasi na maaliw ka do medyo nakakapagod or masakit sa balakang kasi nga nakayuko ka or yung tuhod mo medyo nakabend. Iyon. Pero okay lang, masaya naman kasi nakaka-relax talagang kumuha ng wild strawberries. Yun nga lang, sobrang liliit nila kaya talagang tiyagaan lang yung pagkuha ng wild strawberries. Ayan, paakyat na kami ng asawa ko at siya na yung nagbitbit ng basket namin. Medyo mabigat din kasi yung basket kasi nga may dala kaming tubig, cola, tapos meron din kaming dalang sandwich saka pancake kasi yung asawa ko mahilig siya sa pancake. Kaya ayan, tinatsaga talaga namin kumuha ng wild strawberries kasi nga favorite niya yan. Favorite niya yan gawing palaman din sa pancake. Kaya tinatsaga namin kahit medyo nakakangalay talaga siyang pakuhanin or kuhanin kasi sobrang liliit talaga. Para siyang kasing liit ng bignay. Ganun siya kaliit. Tapos, syempre medyo sensitive pa yan kasi malambot. Kaya, yung pagkuha talagang parang magaan lang dapat yung kamay mo. Hindi mabigat. Kasi pag mabigat, mapipisak yung wild strawberries. At yung lasa naman ng wild strawberries, maasim-asim na matamis. Ganun yung lasa niya. Para siyang tutti frutti. Kung alam niyo yung candy na tutti frutti, ganun yung lasa ng wild strawberries. Sa wakas, nakakayat na rin kami ng asawa ko. Sobrang ganda ng view, yung maliliit na daisy and malalaki na sila. Medyo nakakahinga lang talaga. Kaya nagpapahinga kami ng asawa ko para kahit paano makahinga. Pero nandyan na kami sa lupa nila. Tapos ang cute ng daisy. Tapos tinuturo ko dun sa asawa ko. May nakita na kasi akong bunga ng mga cherry. Tapos sabi ng asawa ko, hindi pa hinog yan. Maasim pa yan. Kaya sabi ko, hindi hinog na yan kasi pula na. Ang dapat na pula pala is parang bloody red para matamis siya. Tapos after namin medyo nakapagpahinga, nanguha na rin kami ng wild strawberries. Yung mga wild strawberries na kinukuha ko na yan, nasa paligid lang yan ng cabin nila o yung parang pahingahan nila. Pero nga sa ngayon, hindi na siya katulad ng dati na maganda kasi nga wala nang umaakyat dito or wala nang nagtatanim sa lugar nila or doon sa lupa nila. Tsaka hindi na rin sila nag-aalaga ng bees. Alam niyo yung mga wild strawberries na nakapaligid dyan sa cabin, malalaki siya compare doon sa nakikita namin sa daan, doon sa kinuhanan namin sa daan. Medyo mas malaki siya ng konti, parang doble yung size niya. Tingnan niyo, sobrang gandang pangmasdan ng wild strawberries, lalo na pag kumpul-kumpul talaga siya sa iisang area. Ayan yung asawa ko, nangunguha na rin siya. Tapos, ayan nga napag-usapan namin ng asawa ko kasi nga, ang gusto ko is gawin jam. Ang gusto niya pala is kainin ng ganyan. Tapos ilalagyan ng asukal. Tapos aalugin lang sa asukal. Ganun. Tapos sabi ko sa asawa ko, gusto kong gawin jam para marami tayong stock. Paano kapag naubos mo na yan, di wala tayong jam. Gusto mo pa naman ng jam para sa pancake mo. Kaya ang ginawa ko, dahil may extra akong plastic, kasi alam ko kukuha kami ng wild strawberries. Ang ginawa ko, sabi ko, ito yung isang plastic. Tapos kapag yan, kung ano lang, kung gaano kadami lang yung nakuha mo, yun yung kakainin mo. Tapos yung nakuha natin ngayon, yung napagsama namin, nakuha namin mula ang pag-akyat namin, yun naman yung gagawin naming wild strawberries. Kaya yan, para kami
nagko-kompetensya ng asawa ko sa pagkuha kasi nga ako kumukuha ako pang jam tapos siya kumukuha siya ng pangkain niya. Nag-agree naman yung asawa ko kasi nang paisip din siya nga naman kapag naubos niya yun, di ba balik na naman kami para manguha ng wild strawberries, nakakangalay nga. Tapos medyo nagugutom na rin kami ng asawa ko kaya magme-merienda kami. May mga baon kami ng asawa ko. Meron kaming cheese, ayan, pancake, soda, tapos may sandwich din kami. Favorite ng asawa ko yan, pancake. Tapos, yung favorite na sandwich niya din. O, diba, sobrang haggard na namin. Tamang kain lang. Gutom na rin talaga kasi kami kakakuha ng wild strawberries. Tapos, habang nagpapahinga kami, tinitingnan ko yung mga nakasampay na damo kasi pinapatuyo nila yan para naman sa mga hayop. Yun yung mga pagkain ng mga animals dito or usually mga baka nila. Yun yung mga pagkain. Tapos, tapos na kami ng asawa ko kaya babalik na kami or uuwi na kami. Pero habang naglalakad kami, kumukuha ako ng mga bulaklak kasi nga mahilig yung papa niya sa bulaklak. Sabi ko, teka lang, kukuhanan ko ako si papa ng bulaklak. Dito ang gaganda ng mga bulaklak kahit nakandyan lang sa paligid-ligid na parang damo lang sila. Ang gaganda ng mga kulay nila. Ayan, tingnan niyo yung mga daisy. Tapos yung mga ibang bulaklak, hindi ko alam yung mga pangalan. Sabi nga ng asawa ko dyan, bilisan ko daw maglakad kasi mga parang 7 or mag-8 na rin yan. Pero maliwanag pa rin kasi dito lumulubog na yung araw. Parang mga bandang 9 o madilim na talaga pa mga bandang 10. Ayun, kaya kung makikita nyo, parang tanghali or hapon pa lang sa atin. Pero dyan, mga bandang 7 or mag-8 na yan. Tapos yan, nakarating na rin kami sa bahay. Yung marami, yung nakuha ko. Or nakuha namin dalawa ng asawa ko. Tapos yung maliit, yung kakainin niya. Kasi yung marami, yung gagawin namin strawberry jam. At dito ko na lang din tatapusin ng aking video. Please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Maria Hanja, thank you for watching. Bye-bye!